Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Coach Rajko Toroman. Yes, ito nga ngayon yung consultant kayo ng Converge Fiber Xers na nababalita mga kabrods na gustong kuning assistant coach ito ng SMB. Alam din naman natin, ito pong coaching staff ng SMB, medyo magulo talaga mga kabrods. Hindi nila nga malaman kung sino ba talaga yung kukunin nilang head coach, diba? Papalit-palit sa assistant coach, si Coach Leo tsaka si Coach George Gallant mga kabrods. Pero ito pong assistant coach, gusto nila itong pong si Coach Rajko Toroman. Kahit alam din naman nating may edad na si Coach Rajko. Sa edad niyang 70 years old mga kabrods, marami pa itong pahihirapan. 67 na nga rin si Coach Tim Kun Pero ito, ang ganda pa rin ng run na binibigay niya sa kanyang team. Pero ito pong si Coach Rajko Toroman, kung alam niyo at kilala niyo na ito, kung naabutan ito mga kabrods na mga tito, tita nyo, lolo, mga lola, mga kabrods, na ito pong si Coach Rajko, one of the best coach ito ng Gilas Pilipinas mga kabrods, ng ating Philippine team since 2009 to 2011. Napag-gold nga niyang Gilas Pilipinas natin nung taong 2011 sa Siaba Championship Hindi lang yan, dahil nahawakan na rin yung iba-ibang bansa katulad ng Iran. Napag-gold din niya ito nung FIBA Asia Championship taong 2007 sa Tokushima. Tapos nahawakan na rin yung Yugoslavia sa European Championship naman na nakakuha sila ng bronze doon, 22 and under, noong 1996 sa Turkey. So mga kabros, all in all, pang international talaga, ito pong si Coach Rajko Toroman. Pwede nga itong maging head coach pero bilang assistant coach ng SMB, napakalaking tulong na ito mga kabrods kung tutuusin. Dahil di rin naman basta-basta ito pong head coach na ito, sabi nila, parang ito yung sumusunod or talagang isa sa mga tinitingala ni Coach Tim Kun. Knowing na ito pong SMB, nalaman nilang nandito na naman si Coach Rajko sa PBA na naging consultant ng Converge Fiber Xers ngayon, why not offeran nila ito? Ayan naman yung mga ayon sa mga reports and rumors natin. Pero speaking of coach, mga kabrods, tapos na tayo sa assistant, doon naman tayo sa magiging head coach ng SMB na ayon sa mga reports and rumors natin, gusto nilang kunin ito pong si Coach Brian Gurgian. Yes, alam nyo na kung sino naman ito pong si Coach Brian nung nakalaban ito ng Hinebra ng championship round. Ito pong Bay Area Dragons, nag-guest team dito dati sa PBA na tilalo rin ng Hinebra noon. Yung head coach nila dyan ito pong si Coach Brian Gurgian. Yes, ito talaga yung napahangat talaga ito pong si Coach Tim Kun. Sa tagal-tagal na niya sa PBA, ito talaga yung pinakamahirap na nakaharap niya sa championship round mga kabrods. Ito pong si Coach Brian, great tactician coach, 6-time NBL champion ba naman mga kabrods, at 6 na beses na rin naging NBL Coach of the Year. Kumbaga, yung lakas nito ay parang katulad kay Coach Tab Baldwin mga kabrods, pero mas active nga lang ito at dihamak na mas malakas dahil mas marami ng experience ito international. Ito pong si Coach Brian Gurgian. Yes, talagang one of the best coach ito kung makukuha ng SMB as a head coach nila. Pero syempre, alam din naman natin, kasalukuyang nasa Sydney Kings ito dahil syempre naiwan na niya yung Bay Area Dragons, na offer siya ng Sydney Kings. Kaya ito, after ng kanyang kontrata dyan mga kabrods, ito gusto na lang offera ng malaki. Ito pong si Coach Brian. Kaysa naman daw napapalit-palit sila, kahit sinong ipalit kay Coach Leo Austria tapos kay Coach George Gallant, wala namang nangyayari. Hindi nila ma-break yung streak years, yung 2 year streak na ginagawa ng MVP group ngayon. Kaya gusto ring manalo na naman ng SMB. Sabi nila, yung lineup ng SMB, wala ka nang masabi dyan. Ang pinaka-problema lang daw talaga sa coaching staff. Yan ang sabi nila mga kabrods. Kung maganda ang coach mo, tapos ang lakas pa ng players mo, ay talaga magmamatch kayo at pwede pa magkaroon ng kampyonato. Kaya ito pong bigating dalawang head coach na ito, si Coach Rajko Toroman as your assistant coach, tapos head coach mo pa si Coach Brian Gurgian sa SMB, mga kabrods, ay ayawan na talaga. Kaya ikaw mga brods, dapat bang i-push ito ng Bearman? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito pong si Greg Slaughter. Alam naman natin naghihintay lang ito ng offer ngayon. After nga ng 2 years niya sa Rising Zephyr Fukuoka sa Japan, napunta ng Manila Stars sa MPBL. After nun, wala na. Tapos ng kontrata ni Greg Slaughter mga brods. Kaya ito, may mga ilang reports and rumors tayo na nakikita nga daw ito pong si Greg na nakikipag-practice dito sa Barangay Hinebra.
San Miguel. Yes, alam din naman natin si Greg Slaughter, one of the best din ito na napunta sa Ginebra dati. Tapos 4-time PBA champion, and guess what? Saan niya nakuha lahat yun? Si Ginebra lang naman, at 7 years itong nagsilbi sa Ginebra, pero nung ginawa ng Ginebra sa kanya, inalis din dahil nga sa mga ginagawa ni Greg Slaughter dati sa Ginebra na ito, nagde-demand pa ng sahod. Sa taas-taas ba naman ang offer ng Ginebra sa kanya? Gusto pa niyang taasan. Kaya ito, na-trade tuloy siya ng Northport that time. Pero ngayon, sa mga reports and rumors natin na ito, nakikita nga daw si Slaughter na nag-e-ensayo sa Ginebra, nagpa-practice, naglalaterals, nagti-training camps, nagta-tryouts. Pero ito mga kabrod, sa mga reports natin na ito, spotted nga daw siya. Pero ito ay matagal na. Yes mga kabrods, matagal na itong mga ensayo ni Greg Slaughter sa Ginebra. Sabi nga nila, sana nga totoo daw dahil ito pong si Greg Slaughter ay kailangan ng Ginebra ngayon. Kung makikita man natin na nag-ensayo si Slaughter sa Ginebra, mga kabrods, hindi na siguro tayo magugulat niyan. Dahil syempre, alam din naman natin ang kanyang rights na nasa Northport Batampier. Pero alam din naman natin ang Northport ay syempre parang pet lang naman yan ng Ginebra. Diyan sila pumipitas ng mga superstars at ito yung pinaka-farm team ng Gin Kings. Kaya ito pong si Greg Slaughter na nasa Northport Batampier ang rights, madali lang yan kung gugustuhin talaga ng Ginebra mga kabrods. Kung aalamin nyo lang, ang pinaka-weakness ng Ginebra, yung big man position talaga. Kaya ito, kailangan talaga nila ng big man mga kabrods. Kaya nga sila natalo ng TNT Tropang Giga last season, di ba? Ito pong TNT Tropang 5G ngayon, ay syempre, kailangan na naman nilang talunin yung mga ibang MVP groups dito. Sabi nga ni Scary Thompson, 2 years na pala silang hindi nagkakakampiyon. So matagal-tagal na nga rin para sa isang team na nagre-risk ng maraming pera para lang lumakas ang kanilang kupunan, na nag-i-invest ng marami. Kaya kailangan lang din talaga yun para hindi naman masayang yung pera ng investment dito ni Boss RSA sa Barangay Ginebra lineup mga kabrods. Kaya ito po, gusto nga daw nilang palakasin pang big man position, kaya gusto nga nilang ibalik yung Slaughter at Christian Stonehardinger. Pero pinakamahirap kasi yung kay C-Stand. At itong kay Slaughter, mahirap din kahit papano. Pero mas madali kasi yung kay Slaughter dahil wala nga itong kasalukuyang kupunan ngayon. Although kay C-Stand na ito, nagmamaktol, retired nga daw sa Terra Firma pero hindi pa rin tinutuloy. Mas mahirap yun. Puro process pa yun mga kabrods para lang makabalik ng Terra Firma ulit yun si C-Stand. While ito pong si Greg Slaughter ay syempre active naman kahit papano, under contract ng Manila Stars, pero ayon din sa reports natin, tapos ng kanyang kontrata dyan. Kumbaga UFA na siya, unrestricted free agent. Napakabilis lang ng proseso nito kung babalik talaga ito ng Ginebra. Hindi rin naman biro yung 7 flat na 7-footer presence, ibang-iba rin talaga. Dahil kapag meron kang 7-footer na kalaban at 7-footer na kakampi, mga kabrods, napakalaking importante nun sa defense, offense. Lalong-lalo ito pong si Greg Zilla ay matagal nang nahawakan ni Coach Tim Con at alam na rin ni Greg Zilla kung ano yung patakbo ng laro sa Ginebra. 4 na kampeonato ba naman, hindi mo pa ba makakabisado ito pong mother team mo dati? Kaya ikaw mga kabrods, Greg Zilla, Greg Slaughter, kailangan bang ibalik ito ng Ginebra kahit alam din naman natin hindi siya katigasan pero katangkaran at may na-improve na rin kahit papano. Nag-Japan B-League na to mga kabrods, tapos physical din dyan sa MPBL Kaya komento mo lang po yung dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.